Hello everyone! Welcome back to my channel, Carmen Ronda Black and Adventure. And today guys, ay i-share ko ba sa inyo ang aking mga naranasan noong the time na I was nagmahal, na in love. So actually, ang sabi ng pagmamahal ay hindi naman pinipilit. Totoo yun. Kasi actually, I don't believe that one. Kasi ang pag nagmahal ka, kahit sino man, or sinong layo, or anong kahit anong klaseng tao pa siya, pag minahal mo, wala kang magagawa kasi minahal mo siya eh. Ganoon. And actually guys, I just want to share to you that in my own experience na naranasan ko on my situation right now, it's like nahihirapan ako. From the start, ang hirap tanggapin. Pero ang hirap talaga as in na nag-start naman tong ano namin when we were traveling back to Philippines for a month. Then after I come back here, I noticed the changes that he have, but I feel but I ignore. But since every now and then parang napapansin ko na talaga na as in tuloy-tuloy yung ano. For me, I'm patient. I just use my patience to do that because I know it's my mistakes. Iniwan ko siya on the spot na di pa siya nakaano, so iniwan ko siya. And I think ang feeling ko lang nahihiganti siya sa akin, pero I think hindi naman siguro kasi nga it's all enough to handle yourself naman, di ba? So yun, pinabayaan ko na parang inintindi ko na inintindi hanggang dumating sa puno na talagang iba na talaga. Parang I don't feel anything. Wala siyang, you don't even give effort or care yan. Then parang ay mga ginagawa nagte-text siya, pati siya nagte-text sa akin. If I not insist to text him, he not reply, not say anything about me or how are you okay or something, no. But before, it's every day, every hour, every minute. But it's parang ano ba to? Parang iba talaga. And after that guys, tinis ko pa rin talaga, sinagmula ko yung mga ano niya, yung kanya mga ugali. Kasi I hoping na magbabago pa siya or baka nagtampo lang siya sa akin or something. Pero parang sa katagalan parang ewan ko ba, nahihirapan talaga ako. It's really hard for me to adjust. Pero ganun talaga. So until na parang nahihirapan. Gusto ko namang I want to give up, but I want to give up, but it's easy to say give up, but if you want to do that, it's very hard. Kasi puso mo ang kalaban mo. Kasi gusto ng utak ko, pero puso, ngayon ng puso ko, siya ang hinahanap. So yan, wala akong there's a time na nasa bahay ako, mag-isa ko, naiisip ko siya, nalulungkot ako, so umiyak na ako. So I think, parang lagi akong umiyak, nasasaktan, namimiss ko. So I think meron akong stress or depression, I think. Kasi nga, di ko na, minsan na akong, bigla na akong umiiyak na walang dahilan, no? Di ko alam naman kasi, bigla ako na lang iyak, parang ganon. So I think, it's a signs of depression. So pumayat ako, nag-haggard ako, kasi sa kakaisip sa kanya. Kasi before, kasi hindi ako sanay na, kasi he was living to me, he lived with me. So, hindi ako sanay na wala siya sa tabi ko ako nakatutulog. So, then, the first 3 weeks na ang hirap. Parang, kukulang ako sa tulog, hindi ako makakatulog. Tapos, tatawagan mo siya, di sumasagot. So, ang sakit din ba? Pag tinawag mo, di ka sasagutin, parang gano'n. So, okay lang naman na dapat if may naman, dapat sabihin mo naman na gano'n. Pero, wala eh. He didn't say anything about like blah blah blah. Kung tanongin mo naman siya, wala daw. So, sakit. So ganun pa man guys, talagang ito na ma-advise ko sa mga kasisteret na papasukin ang
makipagrelasyon, dapat pagiging aware ka sa mga bagay-bagay na mangyayari. Kasi ako, that's my fault na hindi ko naman, I don't think, hindi ko iniisip yung mga bagay na gano'n. Grab ng grab lang ako. Kasi, hindi ko naman, I don't expect na gano'n naman. Kasi I've never experienced pag gano'n before. But this is my first time experience na ginaganon ako ng lalaki. So, gano'n. Yun, so, advice ko lang sa inyo ng mga ka-sister ko na if ever na may love kayo or magkaroon ka ng makikipagrelasyon kayo, you should check the background of the guy. At the same time, kailangan tanggapin mo sa sarili mo na whatever happened, it is, kailangan maging ready ka sa mga bagay-bagay na mangyayari. Kung ano mang mangyari sa relasyon mo, dapat handa ka. Kasi ako, sa tulad ko, hindi ako handa eh. So, nandun na tanga na talaga ako. Aminado mong tanga talaga ako kasi nangyari nga yung ganun, di ba, nasaktan nga ako. Pero, itong akong aking share na experience, since hinabahagi ko sa inyo ang aking mga karanasan about my love, mga aking pagrelasyon ko. Actually, biglaan kasi siya. I don't know what happened din sa akin. Yeah, sabi ko tanga nga. Diba sabi ko nga love is blind. So, nabulag talaga ako sa wag kasi from the start, ginbigay niya lahat ng attention niya, lahat ng care, lahat. So, sino ba akong magiging bato, diba? So, nadala ako. Yun, then, ang dami ng paghihirap na naranasan ko. Hindi na maghirap na sinaktan. Actually, di ba kung yung sinasaktan, pero it's not hurting me physical, but it's hurting me emotional. So, ganun. Emotional lang ko. Sinasaktan yung emotional, yung feeling mo, taking for granted ka. Then, I'm lucky na meron akong friend na nagtsatsaga sa akin na whatever it is, ever para akong sirampla na ako na paulit-ulit sa sinasabi ko. Sa nakikinig pa rin siya sa akin. So, she advised me to do this. But sometimes it's really hard. Kasi totoo naman kung wala ka sa sitwasyon, madali mong sabihin na itong gawin mo ganito. But if you're in a situation, it's really hard to act, no, to make an action sa sinasabi ng friend mo. Kasi nga, kalaban mo yung sarili mo nun eh. Kasi kalaban mo yung sarili mo, yung puso mo, lahat kalaban mo. So, it's mahirap talaga kahit sino pang matalinong tao sa mundong ito pag tinamaan ng love, magiging bobo din talaga sila. So, that's why I share this with you guys so that parang meron na kayong, at least kung mapanood man ito, at least in the future, if ever makipagrelasyon kayo, dapat i-ano nyo muna, you have to check yourself if you are ready sa mga bagay na mangyayari after that relationship, mga bagay na mangyayari. If kung mangyayari sa relasyon nyo, dapat maging handa kayo sa mga bagay na makikita nyo. At the same time, kailangan i-background check nyo yung lalaki kung meron ba siyang show or something na ganon, diba? If ever happen, parang hindi ka, alam mo, at least maaga pa lang, alam mo nung i-prepare mo yung sarili mo. If ever happen yung mga bagay na yan, you're ready enough to give up or something. Hindi ka na masaktan. Although masaktan ka man, but not much that's, what I have now. So actually, lahat naman tayo that feel like hurting, so lahat naman tayo nasasaktan. So, gano'n naman. So, yun lang. That's why I share this one to you guys so that meron kayong meron kayong napanood about sharing my experience. So I hope makatulong sa inyo to guys, and thank you so much and see you soon on my next video kasi today's video is parang malungkot-lungkutan tayo. See you guys, bye bye.